Sa kalagitnaan ng meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng bagong chairman na si Senador Erwin Tulfo, They're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing. dumating sa Senado ang 18 tao na nagpakilalang bagmen o taga-deliver ng umano'y kickbacks mula sa flood control projects. Paulit-ulit nilang sinabi sa media na handa silang humarap sa komite. Pero imbis na dumiretso sa Senate Session Hall, nagpatawag sila ng press con sa opisina ni Senador Robin Padilla. Nanawagan silang wag si Tulfo ang manguna sa flood control investigation dahil isa raw ito sa mga inaakusahang tumanggap ng kickback, bagay na itinanggi ng senador. Do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, he should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. Ang ikinatatakot daw kasi ng mga testigo, sabihan silang nagsisinungaling at i-cite in contempt at i-detain ng Senado. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. Ano po ang consequence niyon? Wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. Sagot ni Tulfo, plano naman talaga niyang mag-inhibit. Pero hindi pa naman daw hearing kundi isang consultative meeting ang ginawa kanina dahil hindi pa naman ganap na nako-convene ang Blue Ribbon Committee. Ito rin daw ang dahilan kaya hindi nila maaaring pilitin ang resource persons na dumalo. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee kaya pag-uusapan din sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Habang nagsasagawa ng presko ng mga testigo sa 5th floor, tuloy lang ang meeting ng Blue Ribbon. Dito, isiniwalat ng National Bureau of Investigation na ayon sa report ng task force nito, 80 to 90% ng testimonya ng mga bagmen, hearsay o sabi-sabi lang at hindi base sa personal nilang nalalaman. Hindi raw sapat ang kanilang joint affidavit para maghain ng kaso laban sa mga pinangalan ng opisyal. Medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. Marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito itatayo. Dagdag pa ni NBI Director Melvin Matibag, panay salita lang ang mga testigo at walang iprenesentang ebidensya. Ni wala raw patunay na pera ang laman ng mga sinasabing maleta. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi aktual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang aktual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Walang dokumento, device o physical evidence na sumusuporta sa mga aligasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Kinwestiyon din kung bakit ang abogadong si Levi Baligod mismo ang nagsalita sa umano'y hearing na isinagawa ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano noong June 4. Kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing, Yes. siya ang nagpapaliwanag. Tama. Siya yung nagsasalita on behalf of the... Opo. Di ba? Tama po, nagtataka nga po ako kasi... So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay? Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. Bago mag-alas 12 ng tanghali o matapos ang halos 3 oras, sinuspend ang meeting. Ayon kina Tulfo at Gatchalian, para yan na magbigay daan sa pagresponde sa mga nasalanta ng magnitude 7 na lindol sa Mindanao. Total, ayaw din naman daw bumaba ng mga testigo. Ayaw po nilang bumaba despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. It makes us question their credibility at kanila pong motibo. Andito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Sa gitna pa rin ng agawan sa liderato ng Senado, isinusulong ni Cayetano ang pagkakaroon ng interim o pansamantalang administrative arrangement
para raw tuloy-tuloy lang ang trabaho ng Senado. Kabilang dyan yung kasunduan na silang dalawa muna ni Gatchalian ang pumirma sa mga Senate documents. As far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win. Apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. I'm open to talk to everyone. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.